Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyong lahat. Isa pong karangalan na maitampok ang aking kwento sa inyong programa. 10 po kami magkakapatid at 6 na babae at 4 po kami na lalaki. Pang-siyam po ako sa aming magkakapatid at bunso po ako sa lalaki. Ang aking ama ay isang magsasaka. At si mama po ay isang housewife na tumutulong din si mama kay papa sa aming munting sakahan. Mga tanim na tubo at mais ang pangunahin naming hanap buhay dati. Ang mga nakakatandang kapatid ko po ay maagang namulat sa trabahong bukid dahil sa kahirapan ng aming buhay. Dati po ay naikwento na ng ate ko ang kasagsagan ng kabataan nila at gusto raw nilang sumali noon sa larong pambata sa mga pinsan namin. Pero hindi po maaaring mangyari yon dahil pinagbabantay po kami nila ate. Sabi pa nga nila ate minsan ay naiinip na sila dahil walang katapusan ng pagbabantay nila sa aming mga kapatid nila dahil halos 1 to 3 years lang po ang agwat naming magkakapatid. Hindi nakapagtapos ng high school ang mga nakakatandang kapatid ko dahil na rin sa kahirapan ng buhay namin noon. Ang mga ate ko dati sa edad na 13 at 14 ay nag-umpisa na silang mamasukan sa bayan bilang kasambahay. At mga nakakatandang kuya ko po ay maagang namulat sa mga gawaing bukid para lamang matustusan ang mga pangangailangan namin. Sa sobrang hirap po ng buhay namin at musmus pa lamang ay maaga ko ring natutunan ang mga gawaing bukid tulad ng pagsasaka. Naalala ko pa nga noong grade 2 pa ako ay natuto na ako magtrabaho sa tubuhan, ang pangunguha ng mga damo at buong araw kang nakabilad sa araw. Sa halagang 15 pesos pala na ibabayad sa amin noon. Sa pagtatrabaho namin sa tubuhan ng mga mayayaman dito sa amin. Sa musmus na kaisipan ay natuto na akong mangarap na sa paglaki ko ayokong maranasan ang buhay na nararanasan namin. 2001 ay nakapagtapos ako ng elementarya at pagdating ng pasukan, sinabihan ko po si mama na gusto kong mag-aral at agad po kaming nag-enroll sa isang public school. Yun ay dahil may naipon naman akong konti noong bakasyon sa pagtatrabaho ko sa tubuhan. Sobrang layo ng eskwelahan namin sa high school. Kailangan mo pang maglakad ng 5 kilometro papuntang highway at doon kami sasakay ng jeep papunta sa bayan. Araw-araw pong ganyan ang buhay namin bilang estudyante. Tipid dito, tipid doon. Minsan lang po magbigay ng baon namin sina mama at papa. Dahil tuwing Sabado at Linggo ay nasa tubuhan kami, nagtatrabaho para may pangtustos sa isang linggong pasukan. Sa awa naman ng Diyos, nakapagtapos ako ng high school taong 2005. Agad akong lumuwas ng bayan para maghanap ng trabaho sa edad na 15 anyos. Dahil ako'y underage pa lamang at hindi pa pwedeng mag-apply sa mga mall o department store, ay pinipeke namin ang aming mga dokumento. 2 kami ng kasamahan ko na nag-apply din ng trabaho.
Alam kong mali ang ginawa namin pero kailangang makahanap ako ng trabaho kaagad para may pangtulong kina mama at kay papa. Dahil ang mga nakakatanda kong kapatid ay may kanya-kanya na ring pamilya. Ang pang-5 at pang-6 ko pong kapatid ay nag-ibang bayan din para mamasukan bilang working student sa kolehiyo. At nang ako naman ang nagpunta sa bayan para maghanap ng trabaho, sa awa ng Diyos ay natanggap ako bilang sales boy sa isang grocery store na pagmamay-ari ng mga Chinese. Masayang masaya sina mama at papa sa binalita ko na may trabaho na ako sa bayan. At dahil mag-uumpisa na ako sa aking trabaho kinabukasan at doon ako mag-i-stay in sa aking trabaho dahil sobrang layo ang bahay namin papunta sa bayan. Maaga akong nagising papadudot dahil alas 5 ang pasok ko noon at matapos ng 9 PM, sobrang pagod talaga papadudot. Dahil ang akala ko sa aking trabaho ay mag-a-assist lang ng customers at inventory ng mga stocks. Pero ginawa akong tagabuhat ng sako-sakong bigas sa tuwing may delivery na truck na bigas. At kahit pa sobrang patpating ko noon ay napapalaban ako. Pero iniisip ko na kapag umalis ako dito ay balik buhay tubuhan na naman ako. Hanggang umabot ako ng 1 buwan sa aking trabaho. Pero dahil bumigay na rin ng patpating kong katawan sa kakabuhat ng sako-sakong bigas, makalipas ng ilang linggo ay lumuwas na naman ako ng bayan para maghanap muli ng trabaho. At sa awa ng Diyos ay natanggap ako bilang isang janitor sa opisina ng superintendent ng DepEd Davao del Sur. At tumagal lang po ng halos 2 buwan dahil nag-end din po ang kontrata ng aming agency. Lumipas ang ilang taon ay nagsipag-asawa na rin ang aking mga kapatid. At 2 na lang kami ng bunso kong kapatid na babae ang kasama nina mama at papa sa probinsya. Ganon pa rin ang aming hanap buhay, tubuhan at mais. Isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa aking ate. Yung ate ko na nakapag-asawa ng taga Davao City. Dahil kami ay nasa probinsya sa Davao del Sur na ninirahan, mahigit 2 o 3 oras ang biyahe papunta sa Davao City mula sa aming probinsya. Sinabihan ako ng ate ko na naghahanap daw ng hardinero ang boss nila na nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya ng gasolina dito sa Pilipinas. Agad akong umuo kay ate at sinabihan ko kaagad sina mama at papa na kukunin ako ni Kuya Richard, asawa ng aking ate, na maging hardinero ng isang Chinese businessman sa Davao. Walang nagawa sina mama at papa kundi ang umuo na lamang. Kampante naman daw sila dahil kasama ko si Kuya Richard sa trabaho. Si Kuya Richard ay isang family cook at ako naman ay isang hardinero, taga-maintain ng mga halaman at sobrang lawak ng kanilang bahay. Unang kita mo pa lamang ay mapapamangha ka na talaga sa sobrang lawak at ganda. Makalipas ang ilang taon ay tinuruan din ako ni Kuya Richard kung paano magluto ng pagkain ng mga Chinese, paano i-set up ang kanilang hapagkainan, at dahan-dahan ko ring natutunan yon. Makalipas ang ilang buwan ay sinabihan ako ng boss namin na mag-focus na lamang daw ako sa kitchen at mag-hire na lamang daw sila ng bagong hardinero para maging assistant na lang ako ng aking kuya. Hindi man ako nakapagkolehiyo papadudot, pero proud ako sa aking sarili dahil nakapaglingkod ako sa mga mayamang tao na sobrang bait. Taong 2014 papadudot nang sinubo kami ng panahon. Na-stroke po si mama dahil sa high blood at paralisadong kalahating katawan ni mama. Nagpaalam kaagad ako sa boss namin na kung pwede ba akong makauwi ng probinsya. Pumayag naman po ang boss namin at binigyan niya pa ako ng pocket money. Pandagdag ko daw po yon sa gastusin sa ospital. Makalipas ng ilang araw, nakalabas si mama sa ospital at medyo malaki-laki din ang bill namin.
Sinagot ko lahat ng yon, Papa Dudut, dahil may konting ipon pa po ako that time. At dahil medyo kapos din ang kapatid ko sa aming probinsya. Binili ko ang lahat ng reseta ni Mama, good for 2 weeks, pati maintenance sa high blood. Ang sabi ng doktor ay mahirap na raw maibalik sa dati ang kalagayan ni Mama. Dati makakapaglakad pa si Mama. Makakapunta pa sa bukid, pero ngayon ay hindi na dahil sa flat stroke na siya. Hanggang ngayon ay hindi na nakakalakad pa si Mama at patuloy pa rin ang kanyang maintenance na gamot. Nang ako ay nag 7 years na sa aking trabaho, Papa Dudut, ay bigla na lamang po akong siniraan ng aming sekretarya. Ewan ko ba kung ano ang nagawa kong mali. Sira dito, sira doon. At nang ako ay napuno na, isinugod ko siya sa kanyang opisina dahil malapit lang sa kusina namin ang kanyang office. At sinabihan ko siya, "Ano bang problema mo, madam? Ano bang mali ko? Ano bang kasalanan ko? Nagtatrabaho ako ng marangal para sa mga magulang ko. Bakit mo ko sinisiraan kina ma'am?" At dahil sa init ng ulo ko, Papa Dudut, dala na siguro ng galit ay nag-resign akong bigla. Sa pagre-resign ko po sa aking trabaho, Papa Dudut, ay hindi ako nakapagpaalam sa boss ko na lalaki. Dahil sa time na yon ay nasa Amerika siya. Kinabukasan ay umuwi ako sa aming probinsya at ako na lamang ang nag-alaga kay Mama. Dahil ang bunso namin ay nag-asawa na rin. Sa aming magkakapatid ay ako na lamang po ang hindi pa nakapag-aasawa. Dahil ibinuhos ko na ang aking panahon sa pagtatrabaho, lalo na't may sakit si Mama. Makalipas ang 6 na buwan na ako ay nakatambay sa bahay, busy sa pag-aalaga kay nanay, ay napagpasyahan ko sa aking sarili na maghanap muli ako ng trabaho. Dahil ubos na rin ang konting ipon ko noon, Papa Dudut. Hindi rin sapat ang pinapadala ng mga ate ko na pandagdag gastos sa gamot ni Mama. October 2016, lumuwas ako ng Davao City mula sa aming probinsya sa Davao del Sur para maghanap na naman ng trabaho. Nag-apply ako sa isang mall dito sa Davao City at natanggap ako bilang isang sales executive assistant. At sa awa naman ng Diyos ay masaya ako sa aming trabaho. Kahit papaano ay may pangtustos na rin ako kina Mama at kay Papa at sa mga kapatid kong nag-aalaga kay Mama. December 2019, last year, masayang masaya kaming mga magkakapatid dito sa Davao City. At excited na kaming umuwi sa aming probinsya para doon namin i-celebrate ang bagong taon dahil January 1 ay kaarawan ni Mama. At doon namin sineselebrate ng Christmas party at family reunion namin. December 24, 2019, masaya kami magkakapatid. Kahit na hindi man kami kompleto sa Pasko, sa bagong taon ay kompleto naman kami. Kompleto ang aming mga regalo at pang medyanoche. Halos nakaset na ang lahat. Pati sasakyan ay nakaredy na para sa aming mga kapatid dito sa Davao na may pamilya na rin para iisang sasakyan na lamang po ang aming sasakyan at hindi na magkanya-kanyang uwi. December 29, 2019, binulagta kami ng balita dito. Habang ako ay naka-duty that time ay nagulat na lamang ako, Papa Dudut, at pinuntahan ako ng aking pamangkin sa aking trabaho. At sinabing wala na raw ang kapatid kong babae na pangalawa namin. Halos gumuho ang mundo ko, Papa Dudut. Wala na akong pakialam noon kung tingnan man ako ng mga customers na umiiyak. At nagpaalam muna ako sa aking head supervisor para umuwi muna. Pagdating sa bahay ay nadatnang kong nagiiyakan ang mga kapatid ko. Nalaman namin na may breast cancer pala ang aming ate na pangalawa sa magkakapatid. Kinabukasan ay umuwi kaming lahat. Nalaman namin pati ang anak ng ate namin ay pumanaw sa hindi malaman na kadahilanan. Papa Dudut, sobrang sakit talagang magbiro ang tadhana.
Yung akala mong walang katapusang saya ay hindi pala. Sinalubong namin ang bagong taon at kaarawan ng aming ina na puno ng lungkot sa aming mga mukha. Ganoon pa man ay pinilit naming magpakatatag dahil alam naming pagsubok lamang ito sa aming pamilya. At nandyan ang Panginoon na laging umaalalay sa atin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay unti-unti na po kami nakakabangon. Kahit masakit tanggapin dahil ito'y pagsubok lamang. Hanggang sa muli at maraming salamat, Papa Dudut. More power and God bless. Nagmamahal, Bench. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa programang matagal ko nang pinakikinggan. Ito ang nagbigay ng inspirasyon sa akin na ibahagi sa iba ang aking karanasan. Naniniwala ako na lahat po tayo ay may iba't ibang kwento, katulad ng isang aklat. Sa bawat pahina ay nailathala ang mahalagang pangyayari na kahit kailan, Papa Dudut, ay nananatili sa ating puso at isipan. Upang lubos ninyong maunawaan, ganito po ang mga pangyayari. 4 kaming magkakapatid. Ang aking ama ay nasa malayong lugar nagtatrabaho. Samantalang ang aking mama ay plain housewife. Tuwing may okasyon o selebrasyon lamang, nakakasama ang aming tatay, katulad ng birthday, fiesta, Pasko at bagong taon. Ang tanging mama lang namin ang laging nakakasama at kami naman ay kasalukuyang nag-aaral sa Impasugong, Bukidnon. Bilang anak, nangangarap ako na sana ay magkasama-sama kaming pamilya, katulad sa karamihang pamilyang nakikita ko. Gusto kong makita kami ni tatay, kaming magkakapatid na sabay na lumalaki. Subalit ang simpleng hiling ko ay malabong mangyari sapagkat hindi maiwan ni tatay ang kanyang trabaho. Mahigpit siya sa lahat ng bagay at lagi niyang pinapaalala sa amin ang tumayo sa sarili naming mga paa. May 17, 2004. Nasa workplace si tatay. Agad pinauwi ni mama ang aking ama dahil may mahalaga daw itong ibabalita. Sobrang saya ko sa araw na yon dahil makakasama ko na naman ang aking ama. Pero biglang napalitan ito ng takot ang nararamdaman ko sa mga oras na yon. Bigla niyang sinampal si mama nang sabihin niyang nagdadalang tao siya ng 3 months. Hindi ko lubos maisip o maunawaan kung bakit. Dahil para sa akin, isa yung napakagandang blessing. Dahil magkakaroon na naman ako ng kapatid. Narinig ko ang pagtatalo nila. Hindi pala kay tatay ang sanggol na nasa sinapupunan ni mama. Mahigit 5 buwan nang hindi umuwi si tatay. Sa madaling salita ay nagtaksil ang aking ina. Nauwi sa hiwalayan ang pag-aaway ni na tatay at ni mama. At naganap ang pangyayari na matagal ko nang kinakatakutan. Ang tuluyan ng pagkawatak-watak ng aming pamilya. Nagdesisyon si tatay na dalhin kami sa Isabela. Ngunit sa katigasan ng ulo ko ay hindi ako sumama. Ang buong akala ko sa mga oras na yon ay babalikan nila ako. Kinabukasan, umalis din si mama nang walang paalam sa akin. Hindi niya kayang harapin ang mga panlalait ng mga tao dahil sa ginawa niya. Naawa si auntie at kinupkup niya ako, subalit sa sobrang hirap niya ay hindi niya ako kayang paaralin at sa bukid na lamang daw ako. Sa kagustuhan kong makapag-aral ay lumipat ako kay lola at pinag-aral niya ako hanggang 2nd year high school lamang. Dahil siya ay nagkasakit at sa kasamaang palad ay binawian din siya ng buhay. Nakiusap ako sa iba naming kamag-anak na kung maaari ay tatapusin ko ang aking pag-aaral kahit high school lamang. Pumayag naman sila kapalit ng paninilbihan ko sa buo nilang pamilya. Hindi madali ang buhay ko sa kanila dahil iba pa rin ang pakiramdam na kasama mo ang tunay mong pamilya.
Lahat ng hirap at kalungkutan ay tiniis ko makapagtapos lamang ng pag-aaral. December 4, 2009 ay naglayas ako sa bahay nila auntie at uncle dahil hindi ko na matiis ang mga ugali nila. Sumakay ako ng bus at hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng mga paa ko. Ang nasa isip ko lamang ay mapalayo sa lugar na yon. Nakarating ako ng Cagayan de Oro at lubos ang aking pasasalamat dahil may tumulong sa akin. Nahanapan niya kaagad ako ng trabaho, Papa Dudut. Namasukan ako bilang kasambahay ni Mr. and Mrs. Reyes at nang makaipon ay nag-aral ako sa kolehiyo. Isang araw ay naisipan kong gumawa ng Facebook account at nagbabaka sakaling mahanap ko ang aking mga magulang at mga kapatid. June 8, 2009 ang una kong nakontak si ate through Facebook at sinumbat ko lahat ng hinanakit ko at galit, pero sadyang nanaig pa rin ang pag-ibig. Simula nung nagkaroon kami ng communication at labis nilang pinagsisihan ang pag-iwan nila sa akin. Nabalitaan ko rin na may bago ng pamilya si mama. Medyo maayos na ang buhay ko dahil napaka-supportive nila sa akin. Lahat ng kailangan ko ay ibinibigay naman nila. February 20 nang nakilala ko naman si Dexter. Siya ang first love ko. Ang unang lalaking nagpatibok ng aking puso. Lahat ay ibinigay ko sa kanya dahil mahal na mahal ko siya. Lingid sa aking kaalaman na may iba pala siyang minamahal at childhood sweetheart niya ito. Ilang beses kong pinag-isipan na ginagamit niya lamang ako. Kaya niya ako minahal dahil may kailangan siya sa akin. Mula noon ay umalis ako sa dati kong pinapasukan at nagtrabaho bilang office clerk sa DD Toys. Agad nalaman ni Dexter kung saan ako nagtatrabaho. Pinuntahan niya ako at muling sinuyo. Hindi pa rin nawala ang nararamdaman ko para sa kanya dahil aaminin ko sa inyo na mahal ko siya. Muli po kami nagkabalikan at binigyan ko siya ng second chance. At mas lalo ko siyang minahal. Kahit ang kagustuhan ng tatay ko na isama ako sa Isabela ay tinanggihan ko dahil ayaw kong mawalay sa piling ni Dexter. December 13, 2013, nagpaalam sa akin si Dexter na pupunta raw siya ng Cebu upang dalawin ang kanyang kapatid. Pero nalaman ko ang katotohanan, nagkabalikan pala sila ng kanyang dating girlfriend. Labis po akong nasaktan dahil ang buong akala ko ay nagbago na siya, Papa Dudut. Sobrang sakit ng aking mga naramdaman. Naisipan kong magpakamatay ngunit sadyang hindi pa tapos ang aking misyon. Tumawag si tatay sa mga oras na yon at agad akong kinumusta. Dahil ang sama daw ng kanyang panaginip. Pinagtapat ko kay tatay ang lahat ng tungkol sa boyfriend ko. Hindi naman siya nagkulang ng paalala kaya hindi natuloy ang masama kong balak. Kahit ganoon ang nangyari ay hindi ko pa rin iniwan si Dexter dahil nagpakamartir ako sa kanya. Nagkunwaring hindi ko alam ang lahat. February 16 ay pumunta ang aking ate sa Cagayan dahil gusto niya akong makita. At the same time ay makilala ang aking boyfriend. Pero nagmamadali si Dexter dahil uuwi siya ng Claveria dahil fiesta doon. February 17, alas 5:50 ng umaga. Bigla akong kinabahan sa mga oras na yon. Maya-maya ay nagring ang cellphone ko. Nagulat ako dahil boses ng babae ang nasa kabilang linya. Umiiyak siya at sinabing nadisgrasya si Dexter at wala na itong buhay. Hindi ko alam ang gagawin sa mga oras na yon. Iniisip ko na nagbibiro lamang siya. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi ko po namalayan na nasa ospital na pala ako. Totoo ang lahat ng mga pangyayari. Wala na si Dexter. Mas doble-dobleng sakit ang naramdaman ko sa mga panahon na yon. Pinili ko kasi ang maging tanga sa mga pinaggagawa niya kahit alam kong may iba siyang girlfriend. Dahil ayaw kong mawala siya sa akin.
Pero anong mangyayari ngayon? Tuluyan na siyang nawala sa buhay ko. Nagpakatatag ako at hindi sumuko. Para sa akin ay niloko man niya ako nang maraming beses ay may natutunan naman po ako. Sabi nga nila, God has a reason for everything. Nawala man siya sa buhay ko ng tuluyan, pero mananatili pa rin sa aking puso ang mga alaala niya. Makalipas ang 1 taon ay nakilala ko naman po si Popoy. Siya ang aking instructor sa kursong HRM Papa Dudut. Mabait siya at tanggap niya ang buo kong pagkatao. Sa kanya ko naramdaman ang tunay na pagmamahal at pinapahalagahan niya ako. Sa totoo lang ay hindi ko maiwasan ang matakot dahil baka maulit na naman ang nangyari sa akin noon. Pero paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na seryoso siya at iba pa siya sa mga lalaking nakilala ko noon. Nakapagdesisyon kami na magsama na lamang, pero pareho kaming nahinto sa trabaho. Gusto na niyang bumuo ng sarili niyang pamilya pero hindi pa ako handa dahil may mga pangarap pa ako sa buhay. Madalas kaming nag-aaway dahil sa anak, kaya naisipan na lang namin na mag-alaga ng baby. Maswerte kami dahil may kakilala kaming babae at siya ay buntis, ngunit walang ama ang sanggol na ipinagbubuntis niya. Iniwan niya sa amin ang baby matapos niyang manganak, Papa Dudut. Nakita ko ang labis na kaligayahan ni Popoy habang inaalagaan niya ang bata. Ngunit hindi madali para sa amin ang kalagayan dahil pareho kaming walang trabaho. Umaasa lamang kami sa mga magulang namin lalo na noong nagkasakit ang baby. Kaya nakapagdesisyon kami na iwan ang bata sa atin niya at maghanap kami ng trabaho. Labag sa kalooban namin ang aming desisyon, ngunit para rin naman sa kinabukasan ng bata ang iniisip namin. Ngayon po ay may trabaho na kaming dalawa dito sa Maynila at patuloy pa rin naming sinusuportahan ang aming baby na inampon. Hindi man siya nagmula sa sinapupunan ko, itinuring pa rin namin siyang tunay na anak. At mahal namin siya. Lubos na gumagalang, Joanna. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.